So, ayan. Start na po tayo. Kaya pala, sabi ko parang may iba. Disturbe pala yun. Nakaganon lang. Hindi ko na nakilala. So, start na po tayo. Yan. So, question po agad ako, ha? So, meron po ba raw tayo or meron ba tayong pinapahalagahan na itinuturing natin dati na mahalaga, pero habang tumatagal yung panahon, na-realize natin na wala pala itong kabuluhan. Yung tipong kinokolek natin siya, ganyan, di ba? Parang naging bahagi ng buhay natin pag may binibigay sa atin, kokolekin natin dyan, tapos pag tumagal, malalam, ay, wala pala na itong halaga, itapon ko na lang, sobrang dami ng kinulik natin. So, pwede ba magtawag ako ng isa? Dahil nakita ko kanina si Sir Pe. Sir Pe, ikaw na lang po. Ang kinukolek. Ano ba? Kinokolekta mo dati? Yung mga toys, ganun. Yung mga laruan na magaganda. Yan. Nagkukolekta ng magagandang laruan kung mayroon. Ayan. Opo, thank you po. So, yun. Tayo, siguro marami sa atin dito. Alam niyo yung mga ibinibigay kapag may kasal? Yung tawag doon? Sa token, mga pang-display na binibigay pag may kasal. So, yun. Nagko-collect tayo ng ganon. I'm sure marami sa atin yon. Pero pag tumagal ng panahon, parang ako dati kasi marami rin ako ganon eh. Tumagal ng panahon, parang pinamigay ko na lang din. Tapos natatandaan ko pa na, sabihin niyo lang po sa akin pag hindi malinaw ha, natatandaan ko pa dati na nag-collect ako ng mga damit na batang babae. So, sobrang gusto ko talaga na magkaanak ng babae. Nag-collect ako ng damit na pambabae. Ang patay ko nga ito, electric pan, baka hindi nyo maintindihan. So, yan. Nag-collect ako ng damit na pambabae. Tapos, alam nyo ba, nung nagpagawa kami dito ng bahay, nung lumipat kami ng bahay, 2019, dinispatch ko na rin siya, naisip ko na, wala na, ayoko siguro, sabi ko pa sa sarili ko, siguro kaya hindi ako binibigyan ni Lloyd ng anak ng babae kasi kinukolek-kolek ko pa to. Parang wala na halaga kasi kung ililipat ko pa rito, ikikip ko, tas wala naman pala halaga. Diba? So yun, marami tayong mga kinukolek, yung mga damit na payat pa tayo, yung payat days natin, tapos kukolek natin na, hindi, masusuot ko pa to, mamamayat pa ako. Favorite ko itong damit. Di ba? May mga ganun tayo ugali. Tapos, pagka tumagal na, mabibilitan na rin tayong ibigay kasi nasabi rin naman sa atin na parang, hindi ka na papayat. Hindi ka na papayat. Di ba? So, yun. So, pinamigay na natin. So, yun yung mga ilang bagay na kinokolekta natin na wala na palang halaga. So, yun. Sabi nga, ang topic po natin is godly legacy. And makikita po natin yan sa Philippians 3, 7 to 8, tapos mawawala yung 9, 10 uli. 7 to 8, tapos 10. So sabi po rito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang tanging hangarin ko, verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. So, ito po yung sinabi po ni Apostol Pablo. So, yun. Sabi nga rito ay, sa tekstong ito, magagamit natin ngayon yung sinabi po ni Pablo. Siya mismo yung nagpatotoo na naranasan niya din na mahumaling at magpahalaga sa mga bagay na temporary lang, di ba? Dati yung kasikatan niya, magaling kasi siyang magtugis ng mga Kristyano na mga sumusunod nga yung kay Kristo, di ba? Ganun yung dating pinapahalaga niya. Pero na patunayan yung sarili niya na
wala pala itong halaga. Kaya nung nalaman niya ang kahalagahan ng buhay kay Kristo, ang ginawa niya is naging mas masugid naman siya na followers of Christ. So gano'n naman po yung ginawa ni Paul dito. Napatunayan niya kasi na parang it is temporarily. So ano ba yung sinasabing godly legacy? Mabilis po ba? Okay lang po ba? Sabi rito, a godly legacy is the spiritual inheritance we leave for the generation that follows. It is something not temporal but eternal. Something that lasts after you die. So yun yung sinasabi na godly legacy. Something eternal na maglalas kahit tayo ay mamatay na. So yun yung gusto ni Pablo na tayo man ay gayahin natin siya. And I'm sure si Lord gusto niya rin na magkaroon tayo ng godly legacy. And sabi nga, what godly legacy you will leave? Ano raw ba yung pwede nating maiwanan na sinasabi natin na godly legacy? So number 1 is knowledge about Jesus. Knowledge about Jesus. Makikita po natin yon sa verse 8. Sabi po rito ay, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. So, yun po yung sinasabi rito na knowledge about Jesus. Kasi talaga naman, hindi naman po, napakahirap naman talaga na kahit yung dun sa mga kinokolek natin, di ba? Hanggat pinapahalaga natin kasi isang bagay, dun lang tayo nakafocus. Di ba? Parang, wag may masisira dyan sa collection natin. Di ba? Alam natin kapag may nabawasan dyan. Pero, kapag gagamitin natin yung godly legacy, ituturing natin ito na walang kabuluhan, makasunod lang tayo sa ating Panginoon. Na kung dati mahalaga sa atin yung pag may mga birthday, which is okay naman, mahalaga rin naman, pero pag may katapat na yung gawain, di ba, alam na natin kung ano yung uunahin natin. Ito yung knowledge about Jesus, di ba? Sabi, surpassing worth of knowing Jesus. Sabi, putting a high value to Jesus. Siya yung pinaka-supreme para kay Paul. For me to live is to Christ, it is not a loss, but gain. We have an assurance to pass on godly legacy if patuloy nating makikilala si Jesus sa ating buhay. So, iyon po yung isa sa godly legacy na pwede nating ipamana, yung knowledge about kay Jesus. Sabi nga, ang tao ay mayroong pagnanasa na maalala siya o makaiwan ng mabuting impact. Sabi nga, but if you leave your kids, so yun, pwede kasi nating iwan yun yung knowledge about Jesus sa ating pamilya, di ba? Kasi iyon, sabi nga, yung iba ang pinapamana sa mga anak nila is yung skills nila sa pagluluto, di ba? Yung sa sports, ganyan, di ba? Yung galing sa paglalaba, talagang itinutodo na, anak, ito yung sekreto ko para maging magaling ka sa paglalaba. Lagyan mo ng suka, lagyan mo ng ganito, di ba? Sa mga kailangan ikula mo yan or lagyan mo yan ng violet na sunrock, sa mga ganon. Di ba, itinotodo natin para maipamana natin sa anak natin yung galing natin. Pero, iba kasi kapag kayong knowledge about Jesus. Kasi sabi nga, if God is all you have all you need. Di ba? So, mahalaga kasi talaga yung maipamana natin sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kilala natin, na ay, yan, iba yung pagkakilala niyan kay Jesus. Di ba? Yung kahit namatay ka na, nag-stand out ka pa because yung knowledge mo, hindi dahil sa, ay, matalino kasi yan, cum laude yan dati. Kasi ito magpe-fade to Pero pagka yung ipinapamana mo is knowledge about Jesus, alam mo yung kahit patay ka na, ay, naalala ko si Star Nimpa, pag yung nag-share sa akin, yung naalala ko na may mabigat akong problema, tapos ganun yung share niya sa akin, yung verse na yun, o diba, ibang klase yung maipapamana natin. Sabi, hindi material inheritance, sabi nga, kundi spiritual legacy yung ipapamana natin sa ating pamilya or sa ating mga mahal sa buhay. Pinakamahalagang mapapamana mo sa iyong mga mahal sa buhay at walang lahat ng tao na dinadala ang Diyos sa iyo ay walang iba kundi ang pagkilala kay Kristo.